ngayon, nakabit na natin siya and naayos na natin yung mga wiring sa loob. Ngayon, kailangan na natin umuwi para matry siya sa bahay. Shift natin sa first gear. First gear, baby! Gusto ko sana mag-practice mag-drift ngayong gabi kaso ang problema, nagma-malfunction tong shifter ko. So, kung mapapansin nyo, naka-neutral siya ngayon. And this is first gear, second gear. Neutral yan. Pero pumapasok sa gear. Tapos nakakikita nyo, meron siyang fluctuate. Bigla pumapasok sa gear. Kasi ang problema, hindi ko siya mare-repair tonight kasi wala naman ako masyadong tools para kalasin to. So for tonight's video, matutulog muna ako. Ayusin natin siya bukas. See you tomorrow. On to the next day, and today, sunny day, autumn leaves. And today, dala-dala natin itong Moza HGP shifter to attempt na i-repair siya kasi nga sinabi ko nga kagabi, meron siyang problem. And ngayon, attempt natin siya i-fix. So, dali natin siya sa workshop, try natin siya i-repair. Let's go! Para sa mga hindi nakakaalam, itong Moza HGP shifter yung ginagamit ko sa drift simulator ko para mag-practice mag-drift. Konti na lang, 2027, makakabili na ako ng sarili kong sasakyan. At ang una kong gustong ma-experience ay yung drift culture dito. Kaya ngayon, kailangan ko itong i-repair. Simulan natin sa pagkalas ng shift knob at shift extender. Mapapansin nyo na medyo maalikabok na siya kasi almost 4 months ko na rin itong gamit. Buksan na natin yung Moza HGP, tignan natin kung ano yung problema niya. Bago ko ito buksan, nag-research muna ako sa YouTube, Google, Reddit para malaman kung ano yung nasa loob niya. Nung natanggal ko na lahat ng screws, kinailangan ko lang tanggalin yung zip tie na nakakabit sa leather booth niya. Ngayon, nakalas na natin siya. Ito naman yung nasa loob ng Moza HGP. Gawa siya sa metal, aluminum, and bearings para mas realistic yung simulator mo. Pagka-check ko sa ilalim niya, nakita ko na agad yung problem. So, nakita ko na yung problema natin dito sa shifter. Merong isang wire na putol or loose. Pakita ko sa inyo. Ito pala yung reason kung bakit nagfi-flicker yung gameplay ko. Kaya ngayon, tignan natin kung paano siya i-repair. Bago ko tanggalin yung mga socket niya, nilagyan ko muna ng mark para alam ko kung paano siya ibabalik. Tinanggal ko rin yung mga terminal niya kasi para ma-repair to, kailangan natin palitan yung mga wires niya. Kumuha lang ako ng mga tagpi-tagpi na wires na galing sa basurahan na mayroong terminal para makabit dito. Iba-iba yung kulay ng mga wires kasi nga nakuha ko lang to sa mga junk parts. Pero kung gagana naman, di ba? Bakit hindi? Nilagyan ko rin siya ng shrink tube para hindi magdikit-dikit yung mga terminals niya. Skibehito this. Sigayo. Ngayon, napalitan na natin yung mga wires niya. Assemble na natin siya ulit. Bali ngayon, nakabit na natin siya and naayos na natin yung mga wiring sa loob gamit ang mga wire na to. Ngayon, kailangan na natin umuwi para matry siya. So, uwi na tayo sa bahay. Testing natin. So, pauwi na ako sa bahay ngayon and medyo na-late na ako ng uwi. Ang uwi namin is 7 o'clock and ngayon 8 o'clock na. So, medyo nagpa-late ako para lang magawa itong Moza HGP shifter natin. So, yun, sana gumana siya. Kung hindi gumana, pabalik natin bukas, ayusin ulit natin. Pero sana gumana para makapag-drift na ako mamayang gabi. Sorry, gulo ng buho ko. So, back to the Nerd Lab. And ngayon, dito na tayo sa kwarto ko, sa same rig ko. And dala-dala natin itong Moza HGP shifter na newly repaired or na-repair natin kanina doon sa workshop. So, ngayon, yun na natin malalaman kung gagana ba yung ginawa nating repair sa kanya. So, ang ginawa ko sa kanya is meron siyang mga wire na medyo loose na or medyo luma na kasi. Hopefully, sana gumana siya. So, yun. Bago natin siya ikabit dito sa sim rig ko, open muna natin itong drift simulator natin and try natin kung mag-function siya na maayos. So, nag-open na yung PC natin. So, this is it. So, unang-una, nag-start na yung Moza Pit House. Hindi muna natin siya ikakabit. Try muna natin siya kasi baka mamaya hindi siya gumagana pala and sayang ang effort. So, kabit na natin siya dito sa USB. Moza Pit House. So, nag-start tayo sa neutral. Good thing yan. So, kailangan natin siya i-calibrate. Hindi siya gumagana. Mukhang babalik tayo sa shop bukas kasi
wala. Hindi siya gumagana ngayon sa kanya. So dati nag-flicker siya. And ngayon, kapag sinishift ko, hindi na siya gumagana talaga. So try ulit natin. First gear. Second gear. Third gear. So try ko na lahat ng gears. Stock up lang siya sa neutral. So ngayon, wala tayong drift practice for tonight. Kailangan muna natin ayusin itong Moza HGP shifter natin para makapag-practice tayo kasi wala tayong shifter na gagamitin. So wala akong magagawa ngayong araw. Balik, kailangan ko ito maayos bukas para makapag-practice ako ng drift para gumaling pa ako sa drifting na to. Meron na lang akong 1.5 year. So ayusin natin siya bukas. See you tomorrow. Dahil marami pang oras, hindi ko na siya pinagpabukas. Tinry ko na siyang i-repair gamit yung mga tools na meron ako. At ang problema, baliktad ako ng paggamit ng bearing housing niya. Kaya ngayon, pinagbaliktad ko lang yung housing niya at sana gumana na ulit siya. So, dahil inatake ako ng ADHD ko and hindi talaga pwedeng wala akong gagawin sa isang araw na hindi productive, tinry ko pa rin siyang ayusin and ngayon, meron lang akong ginawa sa loob, pinagbaliktad ko lang kasi feeling ko mali yung pagkakakabit ko. So, testing ulit natin siya ngayong gabi para malaman natin kung gumagana na ba siya. So, kabit lang natin tong extension, shift knob extender. Dito na ulit tayo sa simulator natin. Kabit na natin siya sa USB. Connected. Okay, detect siya. Ngayon, shift natin sa first gear. First gear, baby. First gear. First gear. Second gear. Second gear, gumagana. Kita niyo ba? Neutral. Third gear. Gumagana yung third gear. Fourth gear. Gumagana yung fourth gear. Fifth gear. Sixth gear. Neutral. Push. Seventh gear. Uy! Okay, gumagana na siya. Nasa second gear siya ngayon and sa second gear din siya dito sa drift simulator natin. And yun, gumana yung repair na ginawa natin sa kanya. So, meron nga lang siyang faulty na wire. So, yun yung ni-repair natin. Pinalitan natin ng mas magandang wire and ngayon, smooth na ulit siya. Pwede na natin siyang gamitin ulit ng hard. So, yun. Kabit na natin siya dito sa sim rig natin. Meron siyang bracket kasi dito. Sarili niyang bracket. So, ngayon na gumagana na yung Moza HGP shifter natin, try na natin siya dito sa Assetto Corsa. Tignan natin kung hindi na siya nag-flicker. Bali ngayon, ginamit ko siya for a few laps and wala na ako na-experience na flickering and gumagana na siya ng maayos kapag pinapasok ko siya sa third gear na siya pumapasok and kapag nasa neutral, hindi na siya pumapasok sa kung saan-saan na di tulad ng dati na kapag nasa neutral ako, minsan nag-third gear, minsan nag-fourth gear, fifth gear, ngayon hindi na siya naglolo ko. So, bali ang naging problem ko lang dito sa Moza HGP shifter ko is yung wire niya na medyo loose na, siguro luma na kasi second hand ko lang din nabili to and baka medyo laspag na rin siya or medyo used na rin talaga siya. So, after ko palitan yung wire na yun, wala na ako naging problema. Smooth na ulit siya. So, bibigyan ko ulit kayo ng feedback kapag after ilang days na gamit ko siya kung mag-flicker pa ba siya. Pero, so far, mga 30 minutes ko siyang ginamit. Wala na siyang flickering and ngayon, nasa neutral na siya kung mapapansin nyo. Ayan, neutral. Pasok ko sa first gear. First gear yan. Second gear. Ito naman, third gear. One problem done na naman tayo sa sim rig natin. And yun, sinabi ko nga last time, meron pa tayong isang project dito sa drift simulator ko. So siguro sa next video ko, yun yung next natin, yung itong handbrake ko. Gagawin ko pa siyang mas stiff kasi kita nyo, medyo loose siya. So papalitan natin yung spring niya. Gamitin natin itong spring na ito na nakuha ko sa shop namin, sa basurahan. Gagamitin natin sa spring na to para maging mas realistic pa yung handbrake ko. So for today, yun muna. So yun, dahil sa kagustuhan ko na maayos siya ngayong gabi, naayos ko siya. So
Wala na siyang problem ngayon. So for our next video, kakabit natin to sa handbrake natin. Yun, stay tuned, stay tuned. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.